Luke chapter 16 verse 19 to 31. There was a rich man who was dressed in a purple fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. So, ang ating babasahin lang ngayon ay Luke chapter 16 verses 19 to 21, dahil kapag binuo po natin ito hanggang 31 ay kakainin lang yung buong video natin o buong devotion natin ng pagbabasa ng Bible verse o ating ano ba tawag dito? Basta yung verse of the day natin. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang eternal conscious punishment. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is offended party. Dito po sa kwento, yung kasalanan po ng mayamang lalaki ay hindi lang yung kawalang awa o kawalan ng tawag dito, empathy or sympathy for the beggar o kay Lazarus, kasi nga po ay nga parang nag-aantay na lang si Lazarus sa mesa niya ng pagkain na mahuhulog, which is sobrang cruel, di ba? Like tayo, pag naisip natin yung tayo pa nga lang iniisip natin yung ganong scenario, parang sobrang cruel na. Paano pa kaya kay Lazarus ay yung nangyari kay Lazarus, di ba? Pero yung kasalanan pong ng mayaman na lalaki ay hindi lang yung pagiging cruel na gano'n, kundi yung kanyang pagtanggi sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos tungkol po sa pag-ibig sa ating kapwa. Sa pananaw po ng ating Panginoon Diyos, yung anumang uri ng kasalanan, maging ito po ay kawalan ng malasakit, pagmamalabis ng yaman o pagpapabaya sa kapwa, ay direct na pagsuway o direct disobedience sa kanyang kalooban. Kaya yung ating Panginoon Diyos po mismo yung parang dumadamdam o nasasaktan o na-offend sa bawat kasalanang ginagawa po natin mga tao. Hindi lang simpleng paglabag sa morality yung kasalanan, kundi isang personal na insulto laban sa kabanalan o holiness ng ating Panginoon Diyos. Sa kaso po ng mayaman, yung kanyang pagwawalang bahala ay hindi lang masamang ehemplo sa tao, kundi ito po isang tuwirang pagbawaliwala sa mga utos ng ating Panginoon Diyos, which is love your neighbor as you love yourself, di ba? Kasi nga po, kagaya nga po na sinabi mismo ng ating Panginoon sa Kristo na mahalin mo ang iyong kapitbahay na parang pagmamahal mo sa iyong sarili. Kapag na-fulfill mo itong kautusan na ito, ay parang na-fulfill mo na rin yung lahat ng kautusan sa Biblia. Grabe, ganun kabigat yun. Tapos yung mayamang lalaki parang inano niya lang yun dahil sa yaman niya, parang nagbibilitil na siya ng mga tao, ng mamaliit na sa mga taong tawag dito mahirap, dahil lang siya ay nakakaranas ng biyaya ng ating Panginoon Diyos, di ba? Parang kung iisipin mo, sobrang sama ng parang ganoon, kasi nakikita mo yung tao nag-aatay na lang ng pagkain sa mesa mo, tapos imbis na yayain mo siyang kumain o kahit bigyan man lang ng pagkain, malinis na pagkain, parang wala kang hindi mo dama o wala yung empathy and sympathy para sa kapwa-tao mo na yan, di ba? Parang sobrang cruel. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God is holy and just. Ang kabanalan po ng ating Panginoon Diyos ay nangangahulugang siya ay lubos na malinis, walang dungis at hiwalay po sa mga anumang kasamaan. Siya po ay banal at just o fair sa lahat ng kanyang nilikha o kanyang mga nilalang. Bilang isang banal po na ating Panginoon Diyos, hindi niya kayang palampasin yung mga kasalanan, kasi nga po siya ay just, siya ay fair, siya ay makatarungan. Sa kwento po na ating talata ngayon, matapos po silang mamatay si Lazaro at saka yung mayaman, si Lazaro po ay dinala sa piling po ni Abraham, o kung nandun pa po sa scripture ay Abraham's bosoms. Ito po isang simbolo ng kaligtasan at kapahingahan o peace, ganun. Samantalang yung
mayaman naman po ay nagdurusa po sa apoy ni Hades. Ito po yung parang impyerno. At ayun, parang tawag dito, dinidescribe siya as hell, yung kinahatnan nung mayaman. Hindi ito isang aksidente, ito po ay bunga ng mga tarungan na paghuhukom ng ating Panginoon Diyos. Hindi po siya nagtatangi o nagtatanggi ng tao batay po sa mga yaman, sa kanilang mga kapangyarihan, sa kanilang katayuan sa lipunan, sa kanilang mga posisyon sa society, kundi siya po ay nagtatangi ng tao batay po sa pananampalataya at pagsunod, faith and obedience, samahan na rin ng repentance, kasi nga po ay natural sa atin ng mga tao na gumawa ng kasalanan, and the only way to parang maano natin yung kasalanan na yun ay magkaroon ng holistic repentance. Pag sinabi po kasi nating holistic repentance, ito po yung pagsisisi na gusto mong may mabago, o parang nagsisisi ka kasi nagkikilty ka sa nagawa mo, and nagsisisi ka dahil alam mong nagkasala ka sa ating Panginoon Diyos, at alam mo na talima mo yung, o na parang na-disobey mo yung kanyang kautusan. And kapag nagsisi po tayo holistically, yun po yung pinaka-valid, kasi nga po dalawa yung tawag dito, dalawa yung repentance, which is worldly and holistic. Sa worldly po, nagsisisi ka lang kasi nahuli ka, nagsisisi ka lang kasi may outcome na hindi maganda, and alam, parang bigla ka nagising pero aware ka sa nagawa mong kasalanan. Tapos after mong magsisi na ganun, bumabalik ka ulit at bumabalik, at parang wala lang, parang gusto mo lang magsisi kasi may hindi magandang outcome na nangyari. Pero sa holistic po, kapag nagsisi ka at tawag dito na guilty ka, tatalikuran mo na yung bagay na yun na alam mong hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Yun po dapat yung pagsunod na sinasabi po natin. Sa kwento po, yung mayaman lalaki ay hindi pinarusahan dahil siya ay mayaman. Kasi nga po, di ba, just po ang ating Panginoon Diyos. Siya po ay walang tinitig ng lahi, walang tinitig ng katayuan, walang tinitig ng pera, walang tinitig ng posisyon sa lipunan. Siya po ay nga po makatarungan, kaya hindi niya po pinarusahan yung lalaki, o hindi niya nilagay sa impyerno yung lalaking mayaman dahil lang siya ay mayaman. Nilagay niya po siya roon dahil sa pag-disobey sa kanyang kautusan, which is love your neighbor as you love yourself. And dahil po sa kanyang pagsuway sa utos ng ating Panginoon Diyos at sa kawalan po ng tunay na pananampalataya, siya po ay itinapon doon sa Hades, o doon sa impyerno, and eternally he will suffer there. And ang kabanalan pa nating Panginoon Diyos, o ang kanyang holiness, yung nagtutulak sa kanya upang parusahan yung kasalanan, yung yung katarungan po na nagsisiguro ng kabutihan, ay gagantipalaan niya po o bibigyan niya ng merits. Sa criminology po kasi meron tayong demerits and merits. Meron po kaming demerits and merits. Sa merits po, pag naka-fulfill kami ng magandang cause, o kunwari nag-volunteerism kami, volunteer sa may baha, ganun, at nagawa namin successfully, o na-execute namin ng successful yung isang event o yung isang volunteerism rather. And kapag after nung tawag dito, nung volunteerism na yun, bibigyan po kayo ng merits. Yung merits po is pwedeng tawag dito certificate, pwedeng appreciation, pwedeng i-post ka sa page, and hindi, walang pera, pero yung satisfaction feeling, parang feeling na i-post ka ng ganun dahil na-appreciate yung pagtulong mo, na-appreciate yung duty na ginawa mo, ay masarap sa feeling. And ganun po yung gantimpala natin Panginoon Diyos. Hindi lang po doon sa parang ganun tawag dito, wala ako though wala pong Facebook page yung ating Panginoon Diyos, pero yung marriage niya mas malala pa, mas maganda pala, malala talaga kasi pag malala in bad way, mas maganda pa kasi nga po
hindi lang mayaman, hindi lang wealth, hindi lang ah, tawag dito pera yung ibibigay niya, kundi overall physical health, mental health, social, uh, spiritual, yon lalo na yun, lahat-lahat ibibigay niya sa atin kapag tayo po ay makatarungan at tawag dito may faith at nananampalataya. Ang natutuhan ko lang po sa mga tungkol ng pastoral sa Locan po ay God made hell to punish evil doers. Marami po sa atin yung nagtataka na kung bakit may hell, kung bakit may impyerno, kung mahal ba talaga tayo ng ating Panginoon Diyos kasi ginawa niyo yung impyerno. Ito po, yung impyerno po hindi pansamantalang lugar, kundi isa pong walang hanggang kaparusahan para sa mga tumalikod po sa ating Panginoon Diyos. It is to punish the evil doers. Lahat po, hindi naman po kasi lahat ng likha ng ating Panginoon Diyos ay susunod at susunod sa Kanya. Kahit ngayon pangalan po, marami ng mga sumusuway, marami ng hindi naniniwala, marami ng walang faith sa ating Panginoon Diyos, and He made hell for them. At hindi po ito ginawa upang takutin yung tao, hindi po yung impyerno, kasi nga po marami sa atin na pag sinabing pag hindi ka naniniwala ay mapupunta ka sa impyerno, parang panakot lang. Kaya yung ibang tao tinitingnan nila, binivisualize nila yung ganun as negative. Yung hell po ay hindi lang panakot, kundi ito po ay pagpapahayag ng katarungan at pagiging just ng ating Panginoon Diyos sa mga ayaw magbalik loob o ayaw manampalataya sa Kanya. Ito po ay tanda na ang ating Panginoon Diyos ay seryoso sa kasalanan, at dahil po siya ay makatarungan, kailangan may parusa o may kaparusahan po yung mga gumagawa ng masama. Okay nga po, to make long story short, ginawa niya po ang hell para sa mga tumatiliwas sa kanyang kautusan, o yung mga nagdi-disobey sa kanyang mga kautusan, yung mga walang pananampalataya, yung mga wala sa kanyang side, pati yung mga walang neutral sa ating Panginoon Diyos. It's either you will join or you will be an enemy. At kapag naging neutral ka, you will be considered as enemy. Kaya sa parehong kwento po, malinaw rin na ang impyerno ay resulta ng pagpiling ginawa ng mayaman sa kanyang buhay. Kasi nga po, imbis na tulungan niya si Lazarus, tulungan niya yung pulube, ay mas pinili niyang pailalim yung pride niya. Hindi ko lang alam kung ano yung nangyari, dahil basta ang cruel lang ng ganun na kumakain ka tapos nakikita mo yung ibang tao na nag-aantay na lang ng buto-buto mo, ganun, dahil tinataran mo, diba? Parang kahit ako, ang sakit sa puso mo nun, ang sakit sa damdamin nun. Kaya yung impyerno po ay ginawa ng ating Panginoon Diyos para sa mga taong katulad niya, sa taong katulad ng mayamang taong yun. Kaya tawag ito, yung mga tao po mismo yung tumatanggi sa kaligtasan at grasya na inaalok ng ating Panginoon Diyos. Kapag ay nga po, nawala ako, kapag tumatanggi tayo, kasi tawag dito, andyan na yung biyahe, mananampalataya ka na lang, andyan na yung mga patunay, nasa Bible na magbabasa ka na lang ng Biblia, ando na lahat ng information, lahat ng manual sa buhay mo, kung ano ba dapat yung gagawin mo, kung may problema kang kinakaharap, ando na lahat. Ang kailangan mo na lang manampalataya at magtiwala. Pero pag tayo po ay tumanggi doon at sa inaalok na kaligtasan o salvation ng ating Panginoong Kristo, parang tinanggihan na rin po o parang nag-disobey na rin po tayo sa kanyang kautusan, and by that, ginawa po ng ating Panginoon Diyos ang impyerno para sa mga taong katulad nila. At wala na akong may tatagdag. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.